Si Tropical Depression Luis nga ay huling namataan sa layong 180 kilometers silangan ng Etiague, Isabela at sa kasalukuyan may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso naman na maabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos nga yan ngayon pa-northward o pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nagdadala na nga yan ng mga pag-ulan, especially sa malaking bahagi ng Luzon at malalakas na hangin particularly na nga dito sa may parte ng Aurora. Samantalang habagat naman ang siyang umiiral dito sa may bahagi ng Iloilo, Antique, Guimaras at Negros Occidental. At sa nakikita din po natin sa ating satellite, yung sentro po ni Bagyong Luis ay nandito sa karagatan, ngunit yung lokasyon ng kanyang makakapal na kaulapan ay nasa kanlurang bahagi. Dala po kasi yan ng epekto nitong pagsagi or perpendicular direction ng northwestward na hangin galing kay Bagyong Luis dito tumatama sa may coastline o perpendicular to coastline dito sa may bahagi ng Pangasinan. Kaya mostly yung malalakas po natin na kaulapan ay nandito sa may parte nga ng Pangasinan as well as most parts ng Central Luzon. Samantala, meron naman tayong isa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na si Typhoon Dolphin. At huli nga yung namataan sa layong 2,735 km east-northeast na extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 155 km per hour malapit sa sentro at pagbugso pa na maabot hanggang 190 km per hour. At patuloy na kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa mga susunod na araw, inaasahan natin na patuloy yung pagkilos nan pa west-northwestward at hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari yang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, mababa naman yung chance na maglandfall at kung papasok man, more on dito lang sa may northern periphery ng ating PAR. Ngunit, wala itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. Ngunit, expect natin sa mga susunod na araw, pagkawala nga nitong si Bagyong Luis, ay maaari niyang i-intensify ang ating habagat. At base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na ngayon pa-northward yung takbo ng ating bagyo, pero sa mga susunod na oras, more on magno-northwestward na yung kanyang tatahaking direksyon. At hindi natin inaalis yung posibilidad ng paglandfall, particularly na nga sa pagitan ng Cagayan, Isabela area, mamayang gabi yan o bukas ng madaling araw. Pagsapit nga ng kinabukasan, nakikitaan na nga natin na yung recurving scenario nito o pagkilos nito pa northeastward dahil sa impluensya at interaksyon nito sa bagyo na si Tropical Cyclone Dolphin sa labas ng ating PAR. At inaasahan na nga natin na pagsapit ng Miyerkules ay posible na nga yung humina at maging isang low pressure area at o maging isang parte na nga ng trough ng bagyong Dolphin at maging parte ng lokasyon nito.